kababayan, pag-uusapan ho natin kung sino ba si Mayor, dating Mayor, yung pumanaw na Mayor Lacson ng Maynila. Para po maintindihan natin, ito po babasahin ko. Ito pong si Mayor Lacson ay siya po si Arsenio Hilario Sison Lacson Senior. May nabanggit po ko doon na Sison Joma Sison. Ito po ay si Arsenio Hilario Sison Lacson Senior. Siya po ay pinanganak December 26, 1912. Okay? Siya naman ay namatay April 15, 1962. Siya po isang Pilipinong abogado at mamamahayag din, isang politiko. Siya po ay naging alkalde ng Maynila, ika-17 alkalde na kung saan 13 tuloy. At 3 terminong nanungkulan bilang mayor. Ngayon, siya po ay tatakbo sana ng pagka-pangulo, kaya lang namatay nga, no? Namatay nga. Kung di po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan, ang kanya pong kinamatay ay sa mismong kandungan ho ng babae. Ang kanya hong kinamatay sa kandungan ho ng babae. Dahil ayon po sa ating natanggap na impormasyon, sa nagbigay din po sa atin ng impormasyon na to na talagang nakakaalam ng lahat, ito po ay mahilig sa babae. Mahilig sa babae. Lahat ng magaganda noon na babae na makita nilang magaganda talaga ay talagang sinusungkit niya. At ito na ho ngayon ang pag-uusapan natin. Ayon po sa ating pinagkakatiwalaan na nagbigay ho sa atin ng talagang walang pinapaligtas daw na magagandang babae itong si Mayor Lacson o si Mayor Simpson Lacson. Wala siyang sinisimik na mga babae. Lahat basta maganda. Talagang pagsisikapan niya na makuha ito. Alam niyo naman noon, pwedeng magpakasal kahit saan. Pakasal ka doon sa probinsya, dito sa ibang probinsya, okay lang. Hindi pa masyadong hindi kagaya ngayon na malalaman agad sa pamamagitan nga ng mga pamamaraan na ngayon ng gobyerno. Diba? So, yan po yung buhay ni Mayor Lacson. Tatakbo pa sana siya ng pagkapangulo, hindi na nangyari. Para panahon yun ni kung di ako nagkakamali, 1965, sino ba yung na yun? Sino ba yung presidente natin nun? Kung di ako nagkakamali, di ko lang kung sino 1965. So, noong mga panahon na yun, mga minamahal ko mga kababayan, doon po nagkakilala yung ating dating First Lady Imelda Marcos. Sa madaling salita, bago pa sila nagkakilala ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mas una na ho silang nagkakilala nitong sinasabi nating dating mayor na Maynila na si Arsenio Hilario Sison. Ibig sabihin, ayon ho sa nagbigay sa atin ng ito, talagang mismong galing ho ito sa panig ng mga Marcos. Kaya pala, at binigay ho na nila talaga sa atin para ho maliwanagan ho yung ating mga kababayan kung bakit ganun-ganun na lang at walang pagdadalawang isip na sumapi si Amy Marcos sa mga Duterte. Para humaliwanagan tayo dito lang ho to ibinigay sa atin, pinagkatiwala sapagkat alam naman ho ng ating Pangulo na tayo pag nagsasalita tayo dito, derechahan na. Wala nang marami pa keme-keme.
Wala na kumbaga sa exhibition ng karate, wala na maraming posisyon-posisyon. Tira kung tira. Ha? Banat na kung banat. Wala na maraming mga para sabihin lang na magaling ka mag-explain, magaling ka. Wala nang explain dito, diretsahan na. Doon din naman ang punta nun eh. Ha? Oh, mas ubos oras naman yun. Ha? Sa madaling salita, yun, dahil naging sila ni dating ginang Imelda Marcos, may nangyari. Eto na ho yun. May nangyari ho sa kanila. Nung namatay ho itong si Lacson, o dating mayor ng Maynila, natatakbo pa saan ang pagka-presidente dahil kilalang-kilala nga, matunog ang pangalan, hindi na nangyari kasi namatay siya sa kanlungan, sa kanlungan ng babae. Sabihin, habang nagsisex sila, ayun, tinamaan ng stroke. Hindi na lang mo din detalye doon dahil syempre nakakahiya naman. Pero yun po yung tunay na pangyayari. Ibig sabihin, sila na noong mga panahon na yon ni dating Imelda Marcos. Sila na. Ibig sabihin, pinagbubuntis na po ni dating ginang Imelda Marcos etong si Amy Marcos. Na kung saan ang ama ni Amy Marcos talaga ay si Mayor Lacson, si Mayor tayo doon ng Mayor. Mayor Arsenio Hilario Sison Lacson Sr. Yun po yung kanyang tunay na ama. Dahil patay na nga, etong si Mayor Lacson, doon naman nangyari na nagkakilala ngayon ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. At siyempre inamin ho ng ating minamahal na First Lady, Imelda Marcos, na siya ay nagbubuntis na. Siguro mga 1 buwan, ganon. So, ayun, dahil mahal na mahal nga ng ating Pangulo, itong ating minamahal na First Lady, Imelda Marcos, pinakasalan pa rin niya at minahal pa rin niya ng tunay ang ating ginang Imelda Marcos. At ayun na, nagbunga na, naging tao na itong mukhang mangkukulam na si Amy Marcos. Di siyempre, naging buhay ray na ngayon si Amy Marcos. Kasi kahit hindi niya tatay si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tinuring siya na anak. Kasi sino ba namang nanay na makita yung anak niya hindi minamahal nung kasama niya. So, ibig sabihin, naging buhay Pag mulat pa lang ng kaisipan ni Amy Marcos, ang namulatan niya na ama ay ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At doon, dahil siya pa lang yung anak, na ibibigay ho sa kanya lahat ng luho niya. Lumaki siya na mala prinsesa. Lumaki siya ng lahat ng gusto niya na susunod. Hanggang sa dumating ang punto na lumabas na sa mundo itong ating naging Pangulo ngayon, Ferdinand Marcos Jr. Naayon pa nga sa nagbigay sa atin ng mensahe, bago natin ito tinapik dito, noong mga panahon daw na maliliit pa itong si Amy Marcos at itong si ating Pangulo, lagi daw kawawa itong ating mahal na Pangulo. Alam niyo kung bakit? Dahil gusto po ni Amy Marcos na siya lang ang pagtuunan ng pansin ng kanyang ina at ng kanyang itinuturing na ama. Hindi naman niya alam na siya, ampon eh. Ampon na anak ni Lacson. Hindi po Lacson na senator baka doon po sa mga bagong open ngayon, baka isipin niyo si Ping Lacson iba pong Lacson to, dating mayor po ng Maynila. Di yun na. Lumaki po sila na magkapatid. Na kung saan itong si Amy Marcos talaga, sakit daw sa ulo to. Bakit?
Laging inaaway, makasarili. Gusto niya talaga lahat ng gamit, lahat ng mga isa lang. Ha? Ayaw niya na mayroon si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung tutusin, dapat siya nga itong kasi hindi naman siya ang totoong anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero dahil nga siya na ang nambulatan, tinuring pa rin siya. Tingnan nyo gaano kabait ang ating minamahal na Ferdinand Marcos Sr. Ha? Habang tumatagal, lumalabas po yung ugali ni Amy Marcos. Ha? Lumalabas yung ugali ni Amy Marcos na nakuha niya sa kanyang ama. Tignan niyo po yung baba. I-search niyo po ngayon para po maniwala kayo. Ako hindi ko po alam to, pero dahil po mismo nga side na po ng mga Marcos, ayaw na lang po niya magpakilala, pero ito rin po isang Marcos. Kamag-anak po mismo ni Ferdinand Marcos Jr. na Tagalawag ang nagpadala sa akin ng mga detalyeng ito. Ha? Na taga Birak, hindi ako kakamali. So nagkausap kami. Nagkausap kami, tiniwento niya sa akin lahat. At yun nga, may mga picture pa nga siya na pinalo sa akin. Hindi lang kasi kasi yun nga, nandoon siya. Mga minamahal ko mga kababayan. So, sa madaling salita, lumaki si Amy Marcos na dala-dala yung ugali ng mga season. Ni Joma Season. Isang MPE yun. Ibig sabihin, si Joma Season at si Lacson, ay magkamag-anak. Si Joma Season at si Mayor Lacson ay talagang magkadugo. Kinaklaro ko lang po mga minamahal ko mga kababayan para maintindihan ninyo. Ibig sabihin, lumaki si Amy Marcos na dala-dala niya yung ugali ng mga season. So sa madaling salita, tumagal, lumipas ang ilang taon, malalaki na sila, doon pa lang ho natuklasan ni Amy Marcos na siya pala ay hindi totoong Marcos. Nung nalaman ni Amy Marcos na siya pala ay hindi totoong Marcos, doon na po nagsimula yung kanyang matinding galit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Simula noon, talagang nagsikap na si Amy Marcos na mapunta sa kanya ang lahat ng ari-arian ng mga Marcos. Kaya ayon pa nga po sa kamag-anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos, madalas buwan-buwan kapag sila ay nagsasama-sama, madalas nilang pinag-aawayan ay ang kayamanan ng mga Marcos. Kaya namumblema ngayon ang ating dating ginang Imelda Marcos. Dahil nga sa ito talagang si Amy Marcos ay dahil nga sa kanyang kasakiman, nalaman niya na siya pala hindi totoong Marcos. Ayun, nalaman niya na siya pala ay kamag-anak ni Joma Season na guro o founder ni Rodrigo Roa Duterte sa New People's Army. Kaya minabuti ni Amy Marcos na sumapi ng walang pagdadalawang isip kay Duterte. Na siya ngayon na binilinan, pinagkatiwalaan ni Joma Season sa buong hukbo ng New People's Army na mas kilala sa tawag na NPA. Nakukuha ninyo? Nasusundan ba ninyo? Mga minamahal ko mga kababayan? Kaya pala walang pagdadalawang isip na traidorin ni Amy Marcos, si Bongbong Marcos, ang ating mahal na Pangulo dahil hindi niya ito buong kapatid. Magkapatid lamang sila sa ina. Dahil sa matinding selos ni Amy Marcos, ayun, talagang ibabaksak niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para nang sa ganon, pag siya na ang may kapangyarihan,
makukontrol niya at gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para mapunta sa kanya ang ari-arian ng mga Marcos. Isa po yan sa plano niya. Kaya po siya sumisiksik. Pangalawa, bakit siya sumisiksik kay Duterte? Sapagkat nalaman niya na ang founder pala ng New People's Army at ang nananalaytay sa kanyang dugo, ang founder ng New People's Army at yung dugong nananalaytay kay Amy Marcos ay kamag-anak niya. Kung sa Bisaya pa, prosusong kamag-anak. Mga minamahal kong mga kababayan, kaya pala ganun. Walang kasi kita niyo naman kung talagang totoo kayong magkapatid. Kahit anong mangyari, hindi mo magagawang makipagsabuatan, makipagkaisa, sumama dun sa rally para lang sirain. Kung talagang totoo silang magkapatid na talagang buo, papayag ka, kapatid mo pinagpipestahan doon sa Davao City, tapos sasabihan na may adik tayong presidente. Kung talagang totoo siyang kapatid, mahal niya si Bongbong Marcos, tatayo siya doon. Kahit pa sabihin meron silang hindi pagkakaintindihan bilang magkapatid, tatayo siya doon. Sasabihin niya, wag naman ganun. Mahal ko yan. Mahal ko yan, kapatid ko yan. Pero dahil nga sa inggit ni Amy Marcos, dahil sa kanyang ambisyon na makuha ang lahat ng ari-arian, mapapunta sa kanya ang lahat ng hari, kasi gusto kasi ni Amy Marcos, ayon po sa nagbigay sa atin dito ng impormasyon, dahil daw siya daw ang panganay, dapat daw sa kanya, gusto niya siya ang masunod. Pero, isa po sa kinagalit niya, nung nalaman niya yung testamento, bago namatay ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang tinuring pala talaga doon na panganay ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isa po yun sa ikinagalit ni Amy Marcos nung nalaman na ang may karapatan sa lahat ng ari-arian. Kumbaga, sa 100% na ari-arian ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang kay Amy Marcos lang ho doon ay nasa 10% lang. Nasa 10% lang. At yung iba doon ay, alam na, doon sa mga tunay na mga anak, hindi makontento si Amy Marcos. Hindi siya makontento doon sa 10% na binigay sa kanya kahit hindi siya tunay na anak. Ang gusto niyang mangyari sa kanya lahat. Parang gusto niyang mangyari, baliktarin. Yung tunay na mga anak ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang konti lang. Kaya nga, sinasamantala ngayon ni Amy Marcos, na sumapi dito kay Duterte na pinagkatiwalaan ng kanyang lolo. Lolo ba o tsuhin? Kasi pagkakaalam ko magpinsan buo si Joma Sison at saka si Lacson. Sison na Lacson. Mga kababayan, dahil sa galit ni Amy Marcos sa kanyang natuklasan na hindi siya totoong anak ni Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon siya ng matinding galit sa ating Pangulo. Kaya pala ganun. Kaya pala ganun, mga minamahal kong mga kababayan. Kaya pala walang pagdadalawang isip, kaya pala natatanggap niya na nakakaya ng kanyang konsensya na sirain ni Rodrigo Roa Duterte sa harapan niya ang ating Pangulo na itinuring siya bilang isang tunay na kapatid, bilang isang ate o nakakatandang kapatid. Mga minamahal kong mga kababayan, salamat sa nagbigay ng impormasyon sa atin na mismo kamag-anak mismo. At ito'y Marcos mismo nagpadala sa atin ito ng at nakausap natin.
Kaya pala ganun. Mga minamahal kong mga kababayan. Grabe. Dapat nga tumanaw pa ng utang na loob itong si Amy Marcos. Kasi kahit hindi siya totoong anak ng tatay ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumaki siya ng masagana sa buhay, nakapag-aral ng maayos, naibigay sa kanya ang lahat-lahat. Mga minamahal kong mga kababayan. Pero anong sinukli ni Amy Marcos sa anak ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan? Tinrider niya dahil sa kanyang pagiging sakim sa pera at kapangyarihan. Dahil gusto niya lahat ng ari-arian ng Marcos mapunta sa kanya. Ayun. Diba? Mga kababayan, yun ang dahilan. Kaya pala walang pagdadalawang isip na kahit alam ni Amy Marcos na NPA si Rodrigo Roa Duterte, dahil alam niya na mismong tiyuhin niya ang founder nito, na siya ay mayroong dugo ng founder ng New People's Army na si Joe Masison. Doon sa mga kababayan natin, para mamulat ang ating mga kababayan kung bakit ganun at nakakaya ni Amy Marcos na traidorin yung kanyang kapatid sa ina. Dahil sa kanyang natuklasan na siya pala ay hindi totoong anak ni Ferdinand Marcos Sr. Ako kay Amy Marcos, mahihiya ako eh. Iisipin ko na lang, hindi ko dapat traidorin tong kapatid ko sa ina. Kasi kung hindi dahil sa ama niya, wala ako ngayon sa kinalalagyan ko. Baka nasa bahay ampunan ako, baka ang asawa ko ngayon eh. Kung ano lang ang trabaho. Diba? Pero wala eh. Lumaki si Amy Marcos na may ugaling mangkukulam. Tignan niyo man yung buhok ni Amy Marcos. Kulang na lang. Alam niyo kung anong kulang? Yung lutuan na kumukulo at saka yung walis tingting. Mga kapatid, na yung itsura ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mukha ni Amy Marcos. Ang layo. Mas kamukhang kamukha siya ni dating Mayor Season Lacson. Sa baba pa lang, tignan mo. Section po ngayon para maniwala kayo na positive po na hindi sila magkapatid na buo. Kapatid lamang ni Pangulong Bongbong Marcos si Amy Marcos sa ina. Kaya nga pinaalis na yan doon mismo sa tahanan nila eh. Doon sa pinaka-family house nila. Kasi lumilipad daw tuwing gabi ito si Amy Marcos. Dala-dala yung kanyang walis tingting. Biro mo. Inalagaan, binigay lahat sa kanya ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung kanyang luho. Pinag-aral, binigyan ng kotse, bahay, bodyguard, lahat. Tapos ito ay gaganti niya sa anak. Sa anak ng isang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nag-aruga sa kanya. Itinuring siyang tunay na anak. Diba? Anong masasabi niyo sa pagkatao ni Amy Marcos? Makapal ng mukha, hindi. Garapal, hindi. Diba? Buti nga eh. Rumirespeto pa rin sa kanya yung kanyang kapatid. Diyan natin makikita yung tunay na kabaitan. Tunay na makadiyos ng ating mahal na Pangulo. Nagsama-sama. Kaya pala sumisiksik si Amy Marcos doon kay Rodrigo Roa Duterte dahil nga sa natuklasan niya na isa may dugo pala siyang season. Na kung saan yung season na ito ay nagbigay
ng pahintulot kay Duterte na humawak ngayon sa buong Pilipinas ng New People's Army. At yung New People's Army na yan, yung mga yan, ay napapakinabangan din pala ni Amy Marcos tuwing eleksyon. Biro mo napapakinabangan niya. Yung mga New People's Army na yan, tuwing eleksyon pala ang tumutulong kay Amy Marcos. Kahit siya pumunta na kabundukan, hindi niya kailangan ng mga lespo. Kasi alam din ng lahat ng membro ng New People's Army na ito nga si Amy Marcos ay pamangking buo ng kanilang founder. Kaya malaya si Amy Marcos na pumunta saan mang mga kabundukan. Maliban na lang kung gumawa ng drama to dahil natuklasan na nga yung kanyang sekreto. Alam niyo naman mga politiko. Mga kababayan, yan pala yung dahilan. Kaya doon sa mga kababayan natin, bago pa man ako ubuin dito, pakipasa ho, pakishare ho itong video na ito. Sa mga kababayan natin na nagtatanong, bakit nga ba ganun-ganun na lang si Amy Marcos kung traidorin niya yung... Kasi marami yung nagtatanong nasisikmura kasi ni Amy Marcos, kaya pala nasisikmura niya. Na pumayag siya sa harapan niya mismo, magsalita si Tapasio ng mga kasinungalingan laban sa kanyang kapatid. Kaya pala nasisikmura ni Amy Marcos, nasirain sa harapan niya ni Rodrigo Roa Duterte, ni Baste, ni Pulong, at ng iba pang mga politikong tae ni Duterte, ganun pala ang dahilan. Natuklasan niya na hindi pala sila hindi pala sila buong magkapatid. Magkapatid lamang sila sa ina. At dahil sa natuklasan niya na 10% lang ang makukuha niya, sa kabuuhan ng 100%, yun, nag-wild na. Nag-umpisa na si Amy Marcos na mag-traidor. Nag-umpisa na si Amy Marcos na gumawa ng paraan. Kasi, eto po talaga. Kasi ayon nga ho sa nagbigay sa atin ng impormasyon na ito, last na binitawan na salita daw ni Amy Marcos, hindi daw siya papayag na yun lang ang kanyang matatanggap. Hindi daw siya papayag na yun lang ang kanyang makuha. Kaya sa totoo lang, kaya pala galit na galit si Amy Marcos dito sa ating First Lady Lisa Araneta Marcos dahil alam niya na kung ano ang kayamanan na mayroon ang ating Pangulong Bongbong Marcos, yun din ang mayroon. Yun din ang mayroon ang ating First Lady Araneta Marcos o Lisa Araneta Marcos. Kaya pala ganun na lang yung kanyang selos sa ating First Lady. Nagsiselos siya. Yun pala yung dahilan kung bakit hindi sila magkasundo ng kanyang ano ba tawag niya sa Tagalog? Yung ano ba sila, magbayaw? Hindi, lalaki bayaw yun hipag ba yun? Diba? Yan pala ang dahilan. Kayamanan ang dahilan kung bakit nagagawa ni Amy Marcos na kumampi sa mga kalaban o mga kumakalaban sa kanyang kapatid. Mga kababayan ko, nakakalungkot. Pero salamat at naihahayag unti-unti yung mga katotohanan na ihahayag natin dito. Doon po sa mga kababayan natin, pakishare. Ang hindi mag-share ng video ito, pakukulam ko kay Amy Marcos. Makapangyarihan yun. Alam niyo po, matindi po ngayon ng ngayon. Yung totoong talaga ng Marcos. And alam niyo ba na nagkaroon daw ng matinding sagutan ito? Mismo doon sa pamamahay, nagkaroon ng hindi magandang usapin itong magsahin. Dahil talagang gusto ni Amy mapunta sa kanya. Mapunta sa kanila kasi nga feeling niya talaga. Sa kanya dapat daw mapunta. Matindi po hinwaan ngayon. Kala nyo lang
pamilya. Sa totoo lang ho, matindi. At alam nyo kung bakit galit si Amy Marcos kay Romualdez? Dahil nagalit si Amy Marcos dahil yung mga kamag-anak ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ay natulungan. Nabahagian ng kayamanan. Gusto yata ni Amy Marcos ang bahagian niya ng kayamanan, yung mga Lacson, yung mga season. Di naman pwede yun. Di naman nila kaano-ano yun. Sa mga kababayan natin, pakishare ho ito. At marami pa tayo pag-uusapan tungkol ho sa buhay ni Amy Marcos. Ito yung entrada pa lamang ho. Dahil hindi ko pa nababasa pa yung iba doon kaya hindi ko pa makwento sa inyo At tulad doon na sinasabi ko, malalaman nyo po ang kabuuhan kung bakit gustong-gusto rin ni Amy Marcos na makuha yung kapangyarihan bilang pinakamataas na leader sa ating bansa. At kung sino-sino ang kanilang pinapasira sa mga vlogger para lamang makalusot sila.